Good morning, sir. Okay, take your seat. So, hindi ko lang maalala kung nabasa na natin to, no? Yung anong aasahan. Okay, so, ito nga. So, yung mga ginawa ninyo na may kinalaman dito sa pagpapakatao, madaling maging tao, ay ang magiging focus natin for this particular topic ay yung katangian ng pagpapakatao. So, inaasahan na matutunan nyo sabay-sabay. Number 1, natutukoy, go. Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao. Okay, next, nasusuri, 1, 2, 3. Nasusuri at napapahalagahan ang taglay na katangian ng pagpapakatao na makatutulong sa pagpapaunlad ng sarili. And last ay, Nailapat ang mga tiyak na pagpapaunlarin ang mga katangian ng pagpapakatao. okay, so, anong ibig sabihin nito? Ito yung inaasahan na mag-gets ninyo dito sa ating tatalakayin. So, first, matutukoy nyo kung ano talaga yung katangian ng pagpapakatao. And watching yung inyong mga presentation, may mga idea na kayo kung ano yung mga pagpapakatao. Siyempre, in-expect na sa inyo, grade 10 na kayo. So, meron na kayong idea. Then, of course, nadidistinguish nyo, nasusuri nyo yung kahalagahan ng mga iyon. Okay? Kasi pag nakita nyo, malinaw sa inyo kahalagahan ng mga katangian ng pagpapakatao, ano ang benefit nito? Sabi dito. Mapapaunlad ang inyong mga sarili and last, syempre, application. So, hindi tayo titigil na nasa ulo nyo lang, nasa isip nyo lang yung mga ideas na to. And, syempre, kailangan natin masagot ang tanong na to, sabay-sabay. 1, 2, 3. Paano makakatulong sa tao ang mga katangian ng pagpapakatao upang magampanan niya ang kanyang misyon sa buhay tungo sa kanyang kaligayahan? Okay, so, pag sinabing kaligayahan kasi, ano bang tingin nyo ibig sabihin yun? Kasi yun ang, sa iba, yun ang ultimate goal sa buhay. Tama? So, pag kaligayahan, ano ba ang kaibahan pala ng kaligayahan sa kasiyahan? Magkapareho ba yun? Kaligayahan sa kasiyahan. Masaya, pag ginamit natin kasi yung word na masaya, short term lang. Yan yung karamihan na nararanasan natin, kalimitan. Masaya tayo, di ba? Nakapag-add to cart tayo, masaya tayo, di ba? Pero pag tagal-tagal, masaya pa ba kayo? Hindi na. Pero yung maligaya, ano kaya ang example ng mga maligaya nakakabigay sa inyo ng ligaya sa buhay ninyo? Meron ba? Yes. Pamilya, yan. Number 1 yan. Pamilya. Siyempre yun yung maligaya kayo kasi alam nyo, kahit saan kayo umikot sa buong mundo, sa buong buhay nyo, saan din kayo uuwi? Sa pamilya, yung immediate family nyo. Okay? Kahit pa kayo nag-asawa na, sinong babalikan nyo? Yung inyong original family. Yung kapatid nyo, nanay at tatay nyo. Okay? So, 1. Meron pa ba iba? Jowa ba? Kaligayahan nyo, no? Kasiyahan. Ano na? Kasiyahan lang yan, di ba? Yun ang mga sagot ng mga bitter. Siyempre, depende yan sa inyong priorities at saka sa stage ng buhay nyo. Kalimitan kasi sa inyo, birang-bihira yung may mga kilala ako na makikita nyo naman yung kung talagang genuine yung kanilang pagmamahalan. Yung romantic na tinutukoy, na edad ninyo. Pero kalimitan ay, ano lang yan, infatuation lang yan. Puging-pugi lang kayo. Pag nakita nyo yung bungi, tapos na, X na agad.
dapat masagot ninyo, Tourmaline, itong tanong na to before ng end. So, i-check ko yan. Pag natapos natin discussion na to, ano ang sagot nyo dyan sa bagay na. So, paano rin makakatulong sa tao? Yung pagkaunawa o yung kung ano yung pagkaintindi natin sa katangian ng pagpapakatao. So, paano to nakakatulong sa ating paggampan sa misyon ng buhay natin, which is yung kanyang or ating kaligayahan. Okay? Now, so madaling maging tao, mahirap magpakatao. So, paulit-ulit na to, no? So, bakit nga ba madaling maging tao? Bakit mahirap magpagpakatao? May dalawang bahagi ito, Tourmaline. As you can see, ito yung dalawang bahagi ng kasabihan. So, ang madaling maging tao daw ay, sabay-sabay, sa pagka-ano ng tao. Ano? So, ano ba English sa ano? What? So, pag sinabing, pag itong bahagi na ito tinignan natin, sinasagot nito yung pagiging ano natin. So, ano ba tayo? Tayo ba? Ano ba tayo? Individual? Ano pa? Ano ba ang tao? Okay? So, pag nagtanong kasi kayo ng ano yan? Anong sagot nyo dapat doon? Usually, yung appearance, kung anong klaseng ito, di ba? So, yung madaling maging tao, sinasagot nito yung ng tao. So, again, gaya ng in-explain na napag-usapan natin kahapon, ang pagiging tao, madali siya kasi ano ulit yun? Madali ang pagiging tao kasi ano ba ang gagawin natin? Para may pakita nating tao tayo. Ha? Siyempre, hindi nyo gagawin yung ugali o yung kilos ng hayop. Okay? Sa ikalawang bahagi ay sumasagot naman sa tanong na sino. Okay? So, sa pagiging sino. So, again, Tourmaline, ang unang bahagi ay sumasagot sa ano. Okay? And, ang pangalawang bahagi sa pagpapakatao ay sumasagot sa sino ng tao, sino natin. So, sino ba tayo? Okay? Sino ka ba? Okay. Ngayon, ang paglikha ng who or sino ng tao ay mayroon daw tatlong yugto. Okay? Ano ito? Una, sabay-sabay basahin. Una ay tao bilang individual. Next step ay tao bilang persona. And then the next step is tao bilang persona. So, ano ang ibig sabihin niyan? May idea ba kayo? Kung ano ibig sabihin ng mga yan? Okay, again ha. So, yung sino natin, yung pagiging sino natin, hindi pa yan tapos, okay? So, habang tumatanda tayo, nakikilala natin sarili natin. Tama ba ako? Unahin natin ang pagiging ang tao bilang individual. Sino ang gusto magbasa? Taas ang kamay. Ikaw lang bang? Hindi, ito na. Meron namang isa. Halika. Teka lang ha. Okay. Kita mo? Ang tao bilang individual ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Dahil sa kamalayan at kalayaan, nasa kanyang kamay ang pagbuo niya ng kanyang pagkasino. Ang kanyang pagka-individual ay isang proyektong. Ay, malis ko. Proyekto yan. Proyektong. Sorry. bubuuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos. Okay? So, kung sinabayan nyo siya sa pagbabasa, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin nito?
For one, sinabi ko na kanina. So, yung pagiging senior natin, hindi pa tapos. Okay?